Meron akong nabasang quote na nagsabing, "The hardest walk is walking alone, but it is also the walk that makes you the strongest." Isang malaking pagsubok sa ating buhay, yung alam mo kung ano ang iyong goal at seryoso ka na tuparin ito. Pero ramdam mo rin na parang walang sumusuporta sa'yo. Madalas mong maririnig sa iyong paligid na masyado kang ambisyoso, nananaginip ka lang, at imposible ang mangyari. Ang mapait pa doon ay naririnig mo ito galing sa mga taong malapit sa'yo at mga taong sa tingin mo ay susuporta sa'yo. Pero mga pagsubok lang yan na dapat mong lagpasan. Sinubok ka lang ng iyong paligid kung totoo ba na committed ka sa iyong goal. Totoo ang kasabihan na kung gusto mong maging successful, baguhin mo ang iyong paligid. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga positibo at successful na tao para marami kang matutunan sa kanila at para ma-adapt mo rin ang kanilang ugali. Pero hindi lahat ng tao ay merong kilala na successful at mayaman na tao. Karamihan sa atin ay pinapalibutan ng mga taong walang pake sa ating goal at minsan ay pinapamukha pa sa atin na walang mangyayaring maganda sa ating buhay. Kaya mas mabuting magsettle ka na lang kung ano ang meron sa iyo ngayon. Pero ibig sabihin ba nito ay hindi ka na rin magiging successful? Ito lang ang may papayo ko sa iyo. Pakinggan mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na ang negativity ng ibang tao ang magdidikta kung anong uri ng buhay ang dapat meron ka. Kung alam mo na ang iyong goal ay walang maidudulot na masama sa iba at meron kang malalim na dahilan kung bakit gusto mo yang ma-achieve, ipagpatuloy mo yan. Marami sa ating mga kababayan ay tumatandang mahirap hindi dahil wala silang ambisyon sa kanilang buhay. Naging mahirap sila dahil hinayaan lang nilang kontrolin sila ng opinyon ng ibang tao. Kaya kung nasa sitwasyon ka na alam mo ang iyong goal tapos ramdam mo na parang walang sumusuporta sa'yo, para sa'yo ang video na to dahil ibabahagi ko sa'yo ang 5 bagay na dapat mong gawin para magtagumpay ka pa rin sa huli. So kung handa ka na, simulan na agad natin ang unang hakbang. Number 1. Huwag mong sabihin sa ibang tao ang iyong goal. Lahat tayo ay merong goal at pangarap sa buhay, maliit man yan o malaki, pang short term man yan o pang long term. Mahalaga na meron tayong goal para meron tayong direksyon na sinusundan at para alam din natin kung saan tayo patungo. Ang mga Japanese ay merong philosophy na tinatawag nilang Ikigai. Ito yung pag-alam ng iyong purpose sa buhay at pagsagot sa tanong na para saan ka bumabangon. Ang pagkakaroon ng malinaw na Ikigai ay isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa mga matatandang Japanese ay hindi nagre-retiro at patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na gusto nilang gawin. Isa rin ito sa sekreto ng mga taong nakatira sa Okinawa kung bakit karamihan sa kanila ay umabot sa edad na 100 o higit pa. Kaya kung tatanungin mo rin ang iyong sarili ngayon, meron ka bang malinaw na sagot kung para saan ka bumabangon? O alam mo ba ang iyong Ikigai? Mahalaga na alam natin ang ating goal, pero kailangan din nating intindihin na kahit meaningful ito sa atin, posibleng mababaw lang ito sa ibang tao. Kahit mahalaga ito sa atin, posibleng wala lang ito sa iba. Hindi lahat ng taong malapit sa iyo ay merong magandang response sa iyong goal kahit gaano pa ito ka-positive dahil posibleng hindi nila ito maiintindihan. Kaya ang mabuting gawin mo ay huwag mo itong ipaalam sa iba at mag-focus ka lang sa pagtupad nito. Huwag kang malungkot kung hindi ka naiintindihan ng iyong mga magulang, kapatid at kaibigan. Huwag ka ring mag-aksaya ng oras na baguhin sila dahil hindi yan ang iyong trabaho. Ang trabaho mo ay ang tuparin ang iyong goal at mag-focus palagi sa mga bagay na meron kang control. At malay natin, kapag naabot mo na ang iyong pangarap, ikaw na ang magbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid na mangarap din sila sa kanilang sarili. Number 2. Gamitin mo ang negativity ng ibang tao para magtagumpay ka. Lahat ng mga malalaking kumpanya at mga successful na tao ay parehong nakakatanggap ng mga negative comments. Pero hindi sila natinag dito. Mas lalo pa nga silang naging successful at nakapagbahagi ng malaking value sa mga tao. So ano ba ang meron sa negativity? At bakit patuloy na naging successful ang mga successful na tao? Wala silang ibang ginawa kundi ginamit ang negativity bilang isang feedback para ma-improve pa nila ang kanilang ginagawa. Hindi mo raw masasabing malaki ang iyong goal kung hindi ka nakatanggap ng negative comment. Gawin na lang nating halimbawa si Elon Musk, ang kanyang goal na pumunta sa Mars. Anong masasabi mo dito? Paniguradong marami ang magre-react. Kaya pagdating naman sa iyong goal, huwag kang madismaya kung marami kang natatanggap na negative comments. Senyalis yan na mas malaki ang ambisyon mo sa iyong buhay kumpara sa average na tao. Normal lang na makakatanggap ka ng criticism kapag nalaman ng ibang tao na malaki ang iyong goal. Lumalabas kasi ang insecurity nila. At isa lang ang gusto ng mga taong insecure. Hindi nila gustong ma-achieve mo yung mga bagay na hindi nila na-achieve. Kaya anong advice ang madalas mong maririnig sa kanila? Di ba yung mga salitang matuto kang makontento,
Hindi mo naman madadala sa langit ang kayamanan. Nag-aaksaya ka lang ng oras dyan at marami pang iba. Kapag narinig mo ang mga salitang ito, ibig sabihin ay hindi ka naiintindihan ng mga tao sa iyong paligid at ayaw nilang ma-achieve mo ang iyong goal. Pero tandaan mo palagi na ang iyong goal ay para sa iyo. Ginawa mo yan para bigyan ng challenge ang iyong sarili, para matuto at para mag-grow. Kaya piliin mo palagi ang iyong sarili. Number 3. Mag-focus ka lang sa mga bagay na meron kang control. Hindi talaga natin maiiwasan na may mga taong ayaw ang mga bagay na gusto natin. Pero hindi dapat ito ang dahilan kung bakit susuko ka na lang at kalimutan na ang inyong pangarap. Magpatuloy ka pa rin at mag-focus ka lang palagi sa mga bagay na meron kang control. Tandaan mo palagi na hindi mo kontrolado ang opinyon at ugali ng ibang tao. May masasabi talaga sila kahit mabuti pa ang iyong ginagawa. Sa libro na The 7 Habits of Highly Effective People, ibinahagi ni Stephen Covey na ang unang habit ng mga successful na tao ay ang pagiging proactive o pag-ako ng responsibilidad sa kanilang buhay. Ang mga taong proactive ay hindi naninisi ng ibang tao at pangyayari kung anong uri ng buhay ang meron sa kanila ngayon dahil alam nila na ang resulta na kanilang nakukuha ay nagmumula sa kanilang desisyon at hindi sa kanilang paligid. Samantalang may mga tao namang kabaliktaran ang pag-uugali. Ito naman yung mga taong reactive. Sa tingin nila ay wala silang kontrol sa kanilang buhay, kaya palagi nilang sinisisi ang gobyerno, politicians at mga successful na tao sa kanilang sitwasyon. Kung may pag-uugali ka na katulad sa isang reactive na tao, madali ka lang maaapektuhan ng iyong paligid. Kung may masasabing masama ang ibang tao sa iyo at sa iyong goal, madali ka lang mapanghihinaan ng loob at pipiliin na kalimutan na lang ang iyong pangarap. Magkaiba ang focus ng mga taong proactive at mga taong reactive. Ang mga proactive ay focus sa tinatawag na circle of influence o mga bagay na meron silang control. Halimbawa na dito ang pag-improve ng kanilang skills at pag-aaral sa mga bagay na gusto nilang matutunan. Ang mga reactive na tao naman ay focus sa tinatawag na circle of concern. Binibigay nila ang kanilang lakas at oras sa mga bagay na hindi magbibigay sa kanila ng improvement. Gaya ng panunood ng issue ng ibang tao sa social media, pagrereklamo sa presyo ng mga bilihin, at pakikinig sa opinyon ng ibang tao. Dahil magkaiba ng focus ang mga taong proactive at reactive, magkaiba rin ang resulta na kanilang nakukuha. Kaya napakahalagang alam mo kung ano ang mga bagay na meron kang control at mga bagay na wala kang control para madali mong malaman kung saan ka dapat mag-focus at saan mo dapat ilaan ang iyong atensyon. Number 4. Piliin mong maging independent. Lahat tayo ay nabuhay sa mundong ito na nagsimula sa wala. Wala tayong mga ngipin, kaalaman, at pati na rin awareness. Wala tayong ideya kung paano mag-survive kaya umaasa tayo palagi sa ating mga magulang. Wala tayong alam sa mga bagay-bagay kaya sinusunod lang natin ang common na ginagawa ng mga tao sa ating paligid. Ginagaya natin ang kanilang pananalita, paniniwala, pananamit at iba pang mga nakasanayan na bagay. Bukas palagi ang ating isipan sa suggestion at opinyon ng ibang tao at binabase rin natin sa kanila kung ano ang mga tama at mali. Normal lang na daraan tayo sa stage ng dependency o pagiging dependent. Pero lumilipas ang panahon, hindi habang buhay ay mananatili tayong bata. Kapag malaki na tayo at meron ng mabuting pangunawa sa mga bagay-bagay, kailangan din nating umalis sa pagiging dependent at simulang mangarap para sa ating sarili. Kailangan nating mag-upgrade sa pagiging independent. Isang matinding pagsubok na mararanasan mo sa pagiging independent ay yung meron ka na sanang pangarap pero wala namang sumusuporta sa'yo. Minsan nga ay dinadown ka pa ng ibang tao at sasabihin sa'yo na masyado kang ambisyoso. Pero lahat ng bagay na nangyayari sa'yo ay merong dahilan. Sinusubukan ka lang ng panahon kung matibay ba ang iyong karakter, kung deserving ka ba talaga sa iyong goal. Yung iba kasi sa atin ay mabilis lang madala ng opinyon. Masyado silang concerned sa sasabihin ng ibang tao kahit wala itong maitutulong sa kanila. Kaya ang mabuti mong gawin ay piliin mong maging independent. Matuto ka lang sa ibang tao pero wag mo silang sundin. Number 5. Kailangan mong intindihin na magkaiba ang bawat tao. Normal lang na hindi tayo maiintindihan ng mga tao sa ating paligid at hindi makuha agad ang kanilang suporta. Yun ay dahil magkaiba tayong lahat. Maaring gusto mong yumaman at gusto rin nilang yumaman, pero magkaiba kayo ng dahilan at pangunawa kung bakit gusto niyong yumaman. O di naman kaya ay gusto mong ma-improve ang quality ng iyong buhay, samantalang yung mga tao sa iyong paligid ay kontento na sa kung ano ang meron sa kanila ngayon. Kaya normal lang na may masasabi ang mga tao sa iyo dahil magkaiba tayo ng focus at priority sa buhay. Kapag meron kang malinaw na pangunawa sa parting ito, hindi na mabigat sa pakiramdam kung bakit hindi ka naiintindihan ng ibang tao.
at madali na lang sa'yo na magpatuloy